Ngayong araw mga kalapatids, ito yung mga tropa ni Coco. Sasama natin sa ronda niya ngayon dito. So meron tayong dalawang tibbler dito. So kailangan niya makasama yan dahil tamad siya lumipad. Ngayon boy, paliparin mo na. Sige boy. Pambihira si Coco. Tingnan mo yung ginawa. Lipad tol. Lipad. Lipad. Ayaw lumipad. Pambihira. Di ba ang tamad talaga nung ibon na to. No? Pambihira ka Coco. Magpapawala kasi kami ngayon ng mga ibon. So pagbaba ng mga tippler, kukunin na natin si Coco din. Tara tawagin ko muna. Agis ko ulit. Di ba? Pambihira ka. Pagkainan, ang bilis mo. Sa ronda, ayaw mo. Tara. Yeah. Ahagis ko ulit mga kalapatid. Sabay natin dun sa sa tippler. Yeah. Mabilis lang naman bumaba yung tippler ito. 15 minutes na lang kaya nito eh. Kailangan masabay natin siya. Okay. Yan, napapaba na yata. Easy lang. Let's go! Yun. Tumawid na siya sa ilog. Saan nagpunta yun? Susundan din niya yan. Dapat wala sa taas namin talaga agad dinagis. Mabilis naman tawagin yan, di pa kumakain yan. Kasi nga di ba, one day feed lang ang ibon nating si Coco. Pero sana wala. Hindi na nagpakita si Coco, wala pa naman dito. Nawala yata. Ayun, tumaas. Yung si Coco, mataas na yun, blue bar. Ay, ito. Ito yata. Ayun siya mga kalapatid, si Coco. Lumilipad. Yung dalawang tippler, hindi niya makita. Ayan siya, oh. Ayan. Kailangan lang talaga ito pagtutos. Para dumating yung araw na hinihintay ko na makakarera ko siya. So inalis ko na rin yung kaparis niya ito below. Di ba? Ang bilis ng landing oh. Di ba? Ang tulis lumanding niyan. Kulang lang talaga sa ano to sa practice. Susunod to, totos na natin sa ano to. Sa malayo. So papakain natin sa kanya kalapatids mix na may mani. Ito kunin ko. Siya si Idol Madla, nakakahanga, may mga hawak, gandang linyada. Ika'y inspirasyon kung bakit hanggang ngayon ako'y palaging kumakarera. Ito patukan natin sa kanya. Ayan. 2 kutsarang konti. Tapos mani na konti. Ayan. So sa mga naghahanap ng mani, kung saan tayo bibili ng mga ganito. Ayan, ito mani mga kalapatid. So lalagay ko yung link dyan sa video. Yan tayo bibili ng mani. Sa Shopee lang. Kasi sa mga poultry supply, wala akong makunan na mani mga kalapatid. Lagi Shopee. Yan lang talaga tayo bibili. Kunin na natin si si Coco. Ito si Coco, ito niya. Bilis tawagin yan. Diba? Oh, bilis tawagin. Ayun yung dalawang tippler oh. Siya nagbimerienda na yung dalawang tippler. Boronda pa. Bira ka Coco. Yan ang gusto mo. Pagka kainan, ang bilis mo. Ito, tal. Na. So, hindi na siya lumalanding masyado sa kamay ko mga kalapatid. Makulit na talaga to eh. Oh, gumaganyan pa naman pero parang yung nag-aalangan na siya. So yung pagkain niya. Favorite niya yan, mani. Diba inuuna niya mani. Pero no first day niya dati ayaw niya magmani. Ayaw niya kainin. Ngayon gusto na niya. Oh, diba? Oh. Pag basta mani, gusto ni Coco. Oh, mais. Gusto mo mais? Coco. Oh, mais gusto din niya. Pero ito pinaka-favorite niyan, mani.
Di ba? Tara, pasok na. Pasok. Pasok. Good boy. So wala siyang kapares ngayon, inalis ko na yung kapares niya. So solo na lang muna. Hayaan muna natin siya na mag-isa para medyo mag-territorial. Bigyan na natin ng patuka. So 2 takal na yan. Kasi ngayon tanghali, ang bigay natin, 2, di ba? 1 day feed na nga siya. So papasukin na namin yung tipler kasi papawala na tayo ng birdies ngayon. Iyak ko muna ng tubig si Coco. Ay hindi pala tubig ngayon. Suka pala siya ngayon. Ito, may suka to eh. Yan ang bibigay natin ngayon. Yan, para di sila magkaroon ng cancer. So, ngayon ka uminom. Alright. So, simulan na. Papaligo na ako ng mga breeder. Diba na to? Magpapawala ng mga flyer. Ayan. Tulak muna namin yung tipler. Napaligo ko ng mga stock bird ko, mga kalapatids. Pati yung mga bago nating walay, niliguan ko. Pero ano lang naman to? Ligong konti lang. Ayan, oh. Para lang hindi sila dapuan ng lamok at di magkabulutong. So, diligyan natin yung mga YB. Iangat ko mamaya yung para mabilad sila. Pati yung mga nakaparis lang na bago dito, pinaliguan ko na rin. Ayan, oh. Pero yung mga nasa cage, pilamos lang, kumbaga, hindi natin pinaka-babad. So itong papaliguan ko ng todo yung mga to. Kasi nakakalipad naman sila dito eh. So gamit natin pampaligo is yung, Triple X shampoo. Talagyan ko na lang yung link nito. Ayan o. Para masama natin sa listahan natin ng mga gamit pampaligo. Ayan. So, matagal ko ng gamit to. 3 to actually. Ayan, sa isang lalagyan. Kulay green siya. Ayan, 3. So tipid din. No? Kasi yung powder na binibili medyo mahal, ito tipid lang. So marami na maliliguan to, lahat na yan. So magmula dito, pati yan, may sasobra pa, pati dun sa kabila, sa stockbird. Isang liguan na lang, ayan. Pero depende, pag sobrang makita kong madumi na, kasi baka magkaroon ng poops, papalitan natin syempre. So ito, Triple X shampoo gamit natin. Simulan ko na yung pagligo. Matapos natin silang liguan, ito na yung nila. Mabasang sisiw na. Ayan o. So, ganyan talaga, kailangan nilang mabasa ng ganyan para wala silang kuto. Pati yung sahig ngayon luminis na dahil na-sprayan sila ng anti-kuto. So hanip, wala na rin yan, no? Pero malinis naman na kahit paano eh. Hindi katulad dati na makapal na yung poops. Isang sako nakakuha ko dyan. So ito ngayon yung mga ibon natin. Ayan o. Okay na sila sa all right. Checking na lang tayo dito kung sino yung mga hindi agad matutuyo. Yun yung hindi pa agad kondisyon, mga kalapatids. Yung mabilis matuyo katulad nitong blue bar na to, ayan, maganda na kondisyon nito. Ready to pair na yung mga ganyan, no? Pero yung mga madaling mabasa pa, hindi pa, matagal pang mapipair yan. So sabi ko sa inyo, kasya na yung isang timbala yung kanina. Naliguan ko na lahat, pati lang doon sa harap. Okay na. Pati iba dito, yung mga tinayuan yung itlog, talagyan na rin natin, no? So kompleto na. So yung mga ibon ni Madlato na na rin niya, naliguan na, no? So tipid lang. Magkano na yung gagastos pag ganun? Malatayon, okay din. Kaya lang wala kasi tayong malatayon ngayon. Kaya yun ang ginamit ko. Yung Triple X. Ang dami kong stock nun eh, no? So ito yung mga ibon natin na yan, no? Ito yung mga tuyo-tuyo na sila, oh. So magpaparis na kasi ko ulit dahil iwan natin mga breeder. Naka 3 clutch na. So pag 3 clutch na sila, break muna sila, mga kalapatids, pahinga na. Paris muna tayo ng iba. Marami naman tayong breeder pa ito. Ang dami pa naman nito. So sila muna yung sasalang sa next clutch. Mga speedbird pagpaparising ko sa susunod, no? Gusto kong maglabas ulit ng mga super speedbird ng mga ibon. So ito yung nakaraan, nanalo pa tayo. Pumesto pa rin sa top 20, no? Yung lap winner, di lang ulit natin maabot. Pero makukuha ulit natin yun. Pinakahuli nag-lap winner dito sa atin si bukod kay 1-7, si Grisel, kasi wala na si Grisel. Si 1-7 na lang nandito. Hopefully, maulit na iba natin mga panlaban ngayon yan. So ito, paparis ko na rin to. Ayan, si Boy Amo. Ang isa sa mga lahi ng speedbird ko dito na ibon. Ito, medyo tuyo na rin siya. May mga part lang na basa-basa. Maganda rin yan, nalilinis yung mga ring nila, no? Mawawala yung mga dumi sa ring. Ayan. So, okay na mga kalapatids, ha. Try nyo rin yung mga ginagamit natin papaligo. Effective din yan. Ayan.
mura na, effective pa. Siya'y kalapatistang napakagaling na kinakilala.